dapat kasuhan natin itong mga opisyalis na to. Kung meron man dyan negligence, kasuhan din natin yan. Meron tayong tinatawag na malfeasance, misfeasance, no? So dapat non-feasance, kailangan kasuhan natin yan sa husgado at husgado lang ho ang makakapagdesisyon. Lahat ho ng investigasyon sa Senado, sa pulis, sa NBI, lahat ho yan babagsak sa husgado. Kaya dapat may tamang pondo ang husgado. Medyo naniniwala ako na yung corruption umabot na rin sa ating justice system. No? Inaabot na rin yan. I'm sorry to say this. Pero nakikita din natin yan sa ating husgado. Napapakialaman din ang mga desisyon ng ating hustisya. At tama, yung ating mga politiko, masasabi ko, based on experience, based on when I was in office, talagang napapakialaman ang mga kaso natin sa hustisya. Ano ang gagawin ninyo para maiwasan ang pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga opisyalis ng gobyerno sa pagpapatupad ng batas? Sa pagkakataong ito, si Attorney De Alban naman ang magbibigay ng unang kasagutan o pananaw patungkol sa isyong ibinato ng ating kababayan. Attorney De Alban, meron po kayong 2 minuto para sa inyong kasagutan. Dito papasok yung sinasabi ko na dapat pondohan natin ang husgado. Bakit? Kasi kapag may corruption, may pang-aabuso, at meron namang witnesses and pieces of evidence ng corruption and abuses on any part of the government, kailangan kasuhan natin itong mga ito. At kapag merong sapat na pondo ang husgado, mabilis at maganda ang kanilang operasyon. Sabi ko nga po, kapag maganda ang pondo ng husgado, lahat yan masasagot. Corruption, babagsak yan sa husgado, no? Criminality, may pinatay, may ni-rape, kakasuhan mo yan. Pag may problema ka sa pamilya, husgado na naman ho ang magdidesisyon yan. Kung hindi ho maganda ang pondo ng husgado, maapektuhan ho ang kanilang operation. Makikita nyo naman ho sa bagong budget natin, almost 1% lamang ang budget ng husgado. Eh bakit ho? Eh hindi ho ba sa law school pa lang ho o kahit sa graduate sa college, natututunan natin ang judiciary ay third equal branch of the government. Pero bakit ang kanilang pondo ay 1% ho lamang? Lumalabas parang nasa 63 billion. Samantalang ang infrastructure natin ay halos 1 trillion. Paano kapag may corruption pagdating sa infrastructure building? Saan mo ididemanda yung mga yan? So kung may pang-aabuso sa anumang hanay ng gobyerno, dapat kasuhan natin itong mga opisyalis na to. Kung meron man dyan negligence, kasuhan din natin yan. Meron tayong tinatawag na malfeasance, misfeasance, no? So dapat non-feasance, kailangan kasuhan natin yan sa husgado at husgado lang ho ang makakapagdesisyon. Lahat ho ng investigasyon sa Senado, sa pulis, sa NBI, lahat ho yan babagsak sa husgado. Kaya dapat may tamang pondo ang husgado. Attorney De Alban, may follow-up question lang ako. Kasi sinasabi niyong paulit-ulit na dagdagan ang budget ng husgado. Yes. Ang problema, ang nagbibigay ng budget sa husgado ay ang Kongreso. Yes. So doon pumapasok ang pang-aabuso. Eh pag ang kalaban na ay mga mambabatas natin, hindi na ho ito mapalagan ng ilan nating mga husgado. Ano kaya ang magandang solusyon dito na hindi ma-impluensyahan ng mga mambabatas ang husgado? Hindi naman talaga nai-impluensyahan. Ano? Ako ay isang litigation lawyer. No? In fairness sa ating mga judges, hindi naman sila nai-impluensyahan. Siguro merong perception. Kasi bakit? Kulang nga ho sa pondo. Ang mga husgado natin, sabihin na nating nakatira sila sa City Hall ng Maynila, sa City Hall ng Pasay. Kaya may perception na parang sila ay nalalapitan ng mga nasa posisyon. Kaya nga ho may problema na dapat may pondo ang husgado para makapagpatayo ho sila ng building, meron ho silang sarili nilang infrastructure, equipment, para mawala yung perception na nalalapitan ho sila ng mga tao na nasa posisyon. Ako po, sa aking practice sa litigation,
Hindi pa ho ako nakakakita ng isang judge o nakakarinig na, nilapitan ni Senator ganito, ganyan, at tapos sasabihin ay acquitted pala. Wala po kasi ito'y mere perception lamang. Salamat po, Atty. De Alban. Ngayon, bigyan naman natin ng pagkakataon si former Defense Secretary Gonzales. Ako, dalawang bagay lang naman eh. Una, kailangan importante sa ating mga kababayan na nakikita ng malinaw ang batas. Kaya kailangan siguro i-review natin yung mga batas na dapat nating tanggalin at ang mga batas na linawin natin na hindi abogado lang ang nakakaintindi kapag ipinapaliwanag natin sa ating mga kababayan. That's number one. Number two, medyo naniniwala ako na yung corruption umabot na rin sa ating justice system. No? Inaabot na rin yan. I'm sorry to say this. Pero nakikita din natin yan sa ating husgado. Napapakialaman din ang mga desisyon ng ating hustisya. At tama, yung ating mga politiko, masasabi ko, based on experience, based on when I was in office, talagang napapakialaman ang mga kaso natin sa hustisya. Kaya para bang maiugnay natin ito sa kabulukan ng ating pagpamumulitika at politika, nakokontrol ng ating political system, pati ang ating judicial system. Kailangan talaga major repair ang ating politika. Dahil dyan nag-uugat ang korupsyon at dyan din nag-uugat ang pag-abuso ng power natin na kung minsan nababaligtad pa. Kung sinong may kasalanan ay nakakalaya at ang walang sala ay nakukulong. May follow-up question po ako para sa inyo pong dalawa. Bibigyan ko po kayo ng 2 minuto na sagutin ng bawat tanong na ito. Naniniwala po ba kayo na merong abuse of power na nangyari doon sa KOJC siege? Secretary? Ay, malinaw naman yun, no? Na inabuso ang police powers doon. Ngayon lang ako nakakita na batalyon ang pumapasok na puwersa, no? At tinatakot. So, nakikita natin na biglang umiral ang partisan politics sa nangyari sa Davao. Mukhang gustong pabagsakin ang nangungunang pamilya politikal sa Davao. At naniniwala ako doon. Maraming salamat. Kayo po, attorney. Bilang abogado, gusto ko sana magbigay na aking personal na pananaw. Ngunit ako ay limited ng rules ng Supreme Court na kung sakasakali ang isang kaso ay nasa korte na, ay hindi po ako maaring makapagbigay ng personal na opinyon. Kaya ipagpaumanhin ho ninyo at kung ano man po ang aking personal na pananaw, hindi ko po siya maaring ma-discuss. Dahil meron po siyang tumatakbong kaso ngayon. Maraming salamat po, Attorney De Alban and Secretary Gonzales. Nakita niyo naman, hindi lang mga eksperto at mga leader ang may karapatang magbigay ng kanilang opinyon, kundi pati ang mga karaniwang Pilipino, ang mga nagtataguyod ng ating bansa araw-araw.